No, Tito Harold, hindi ako magpapakasal sa Kevin na yun. Mariing tutol ni Abigail. Nasa library sila ng mga Gomez sa Mindoro. But we have no other choice, Iha. Lubog na ang pamilya natin sa utang. Walang naiwang pamanas sa atin ang lolo mo, kundi ang mga utang niya. Paliwanag nito. Mariin niyang nakuyom ang palad habang tinitingnan ang Tito Harold at Tita Berna niya. Mahigit 1 buwan mula nang mamatay ang lolo niya. Saka lang nila nalaman kung gaano kalaking financial crisis ang kinakaharap ng pamilya. Ang mga ito na ang itinuring niyang magulang mula nang magkasunod na namatay ang mga magulang niya sa 2 taon na ang nakakaraan. At ang mga ito na lang din ang natitira niyang kamag-anak. Handa siyang tumulong sa problema, pero hindi niya matanggap ang hinihinging solusyon ng mga ito. Sa dinami-dami ng pwedeng utangan ni Lolo, bakit doon pa sa Kevin Rosales na yun? Nakasimangot na tugon ni Abigail. Hindi niya maiwasang sisihin ang namayapang lolo. She didn't like Kevin Rosales to start with. Unang kita pa lang niya rito ay hindi na maganda ang impresyon niya dito. Dahil si Kevin lang ang hindi nagbibigay ng interes. Malaking konsiderasyon ang ibinigay niya sa pamilya natin. Ilang buwan na dapat nasamsam ang lahat ng ari-arian natin dahil hindi na natin mababawi pa ang milyong-milyong ginastos ng daddy mo noong eleksyon. Mahabang saad ni Tito Harold na hindi maitago ang magkahalong lungkot at desperasyon. Wala rin kasi itong magawa para bayaran ang mga utang. Nag-invest din ito sa sariling negosyo na kakasimula pa lang. Dati itong may malaking wine vineyard sa States. Ngunit nang mamatay ang mga magulang niya, ay umuwi ang mga ito sa Pilipinas upang tulungan ang lolo niya sa pamamahala ng hasyenda. Subalit hindi rin naging maayos ang lahat dahil sa dami ng salot at tagtuyot na nanalasa sa mga pananim noon. Bukod sa dati ng utang, nadadagdagan pa ang mga gastusin hanggang tuluyan na silang mabaon. He asked for your hand. Come to think of it, Abigail, all he needs is a wife for convenience. Saad ni Tito Harold. He needs a woman who will authenticate his existence in the political world, and I don't want to be used. Reply naman ni Abigail. Kung ikakasal siya, gusto niya ay sa lalaking mahal niya at hindi sa isang oportunistang tulad ni Kevin. The union will be beneficial for the both of you. You will be well provided as his wife. You don't even have to consummate your marriage. All he needs is a wife, and you are perfect. Kalmadong paliwanag ni Tito Harold. And if I refuse? Sakali na tayong matutulog kapag binawi na niya ang lahat sa atin. Mula sa pagiging kalmado ay nabahiran ng histerya ang boses ni Tito Harold. Ilan sa mga madalang na pagkakataon kapag nawawalan ito ng kontrol sa sitwasyon. Like I won't care, she said between her gritted teeth. Wala siyang pakialam sa kayamanan ng pamilya o sa magandang estado nila sa mundo ng politika. Wala ka bang pakialam sa amin? Galit na tanong ni Tito Harold sa mataas na boses. Tumitiklop na ang mga tao sa paligid kapag ganoon ang tono nito. Pero hindi siya. She had that stubborn Gomez blood in her. Hindi siya mapipilit sa isang bagay na ayaw niya. Habang ginikipit, lalo siyang nagre-rebelde. Harold. Mahinahong saway ni Tita Berna niya at hinawakan ito sa balikat. Nakangiti siya nitong binalingan nang tumahimik si Harold. Abigail, ano bang ayaw mo kay Kevin? He is a very good businessman. He is only 35 and he already made it big in the business world all by himself. He is virile, intelligent, gorgeous, and rich. Many women are after him. You are lucky. Lucky? Sarkastiko niyang ulit sa huling salitang sinabi nito. How would I feel lucky if I would marry a guy with no emotions?
na hindi siya marunong ngumiti maliban na lang kapag may kinalaman sa negosyo at politika ang pinag-uusapan. Hindi maiwasang ngumiti ni Verna. So, you are keenly observing Kevin. That is good. Maybe you are interested in him. Nanunuksa nitong sabi. Interested? Sarkastiko niyang usal. He is ambitious, cold, unemotional, showy, and a bloodsucker. I don't really care if he doesn't have a heart. May utang tayo na kailangang bayaran sa kanya. Naniningil na siya. I don't want to beg on the streets. Ayokong mapahiya sa mga tao. Mariing sabi ni Tito Harold. I don't want to be a politician's wife, Tito. Aniya sa malungkot na boses. Pamilya sila ng politiko. Naging gobernador ang lolo Elmer niya at gusto nitong ipagpatuloy ang nasimulan. Daddy niya na si Edward ang nakakuha sa hilig nito. Ngunit nang maging politiko ang daddy niya, sa kanya naranasan kung gaano ka-abnormal ang buhay niya. Tapat namang manungkulan ang daddy niya, pero mas marami pa itong oras na inilalagi sa munisipyo kaysa sa bahay nila. Mas marami pang oras para sa mga constituents ito kaysa sa kanilang mag-ina. May mga pagkakataon pa na hindi nila ito nakakasamang magdiwang sa mga importanteng okasyon tulad ng birthday niya. It was tough being a politician's daughter, but it was tougher being a politician's wife. Nakita niya kung paano magpakamartir ang mami niya na si Elmira. She had been supportive of her father's career. Kapag may krisis, lagi itong nakaalalay. At tahimik na umiiyak sa mga gabing hindi nakakauwi ang daddy niya dahil sa trabaho. Nabaril ang daddy niya sa munisipyo magdadalawang taon na ang nakakaraan. Kasi simula pa lang ng second term nito bilang city mayor ng Mindoro. Hindi pa tapos ang pagluluksa niya nang sumunod ang mami niya dito at naiwan siyang ulila. Hindi kasi nito nakayanan ang pagkawala ng daddy niya. Simula noon, pinangako niya sa sarili na hindi na siya magiging bahagi pa ng politika. She wanted to live a normal life, and that would mean marrying a normal man, not someone with political ambition. Doon lang mapuputol ang paghihirap ng kanyang kalooban. Napakadali sa iyong itapon ang lahat ng pinaghirapan ng lolo Elmer mo at ng daddy mo. Mas gugustuhin mo pang mamalimos sa kalsada kaysa isalba ang lahat ng dapat ay maipapamana nila sa iyo. Saad ni Tito Harold. I know how to work, Tito. She countered unconcerned of their worries. I don't want to beg. You know, I have too much pride to do that. You'd rather lose everything than do something to retain our assets? Matagal na tong nawala sa atin. Mas makakapaglakad pa ako ng taas no sa kalye kung pulubi ako kaysa magpakasal sa isang manggagamit. Pwes, hindi ko yun kaya. Hindi mo ba naiisip ang huling habilin ng lolo Elmer mo? Huwag daw tayong papayag na tuluyang mawala ang kayamanang ito sa atin. At dapat nating ipagpatuloy ang nasimulan nila ng daddy mo. You can always run, Tito. You will surely win. Sagot ni Abigail sa tito niya. Malakas pa rin ang impluwensya ng pamilya nila sa lalawigan ng Mindoro. Mas gusto niya itong suportahan kaysa ang isang oportunistang tulad ni Kevin Rosales. Napayo ko ito. Mula simula, gusto ko nang takasan ang anino ng lolo mo at ng daddy mo. Ayokong maging politiko tulad nila. And politics is a very dirty business. At kung gustuhin ko mong sundin ang habilin nila, hindi ko na rin magagawa dahil wala na tayong pera. Saad ni Tito Harold. There are things that we simply have to let go. Aniya. Hindi ako basta-basta sumusuko. Kevin could provide us with everything. Kung pakakasalan mo siya, hindi lang natin mababawi ang lahat ng maaaring mawala sa atin. Mananatili pa rin ang pamana sa atin ng lolo at daddy mo dahil siya na ang magpapatuloy ng nasimulan nila. With our help, he could be a great politician. I don't want to be a puppet, she said.
And I don't want to be a beggar, he countered. For someone who was dominant, hindi madali para sa Tito Harold niya na magpakababa. Hindi rin ito ugaling basta-basta sumunod sa ibang tao. Mukhang mas pipiliin itong maging sunod-sunuran kaysa maghirap. Nanghihinayang din siya sa maaaring mawala sa kanila. Mula pagkabata ay tahanan na niya ang Hacienda Gomez. Pero may sarili rin siyang paninindigan. Malamig na tinignan ni Abigail ang kanyang tito. My answer is still the same. I want to marry a man of my own choice. Someone whom I will marry because of love and not because I want to aid his political ambition. At ano ang gagawin natin kay Kevin? Wala tayong maipambabayad. You can't force me, kiit niya. Mas gusto ko pang magpakain sa buwaya kaysa magpakasal sa oportunist ng Kevin na yon. At least, kapag kinain ako ng buwaya, it would be an easy death. Hindi ko kailangang maghirap ng matagal. Parehong napigilan ang dalawa. Madalas niyang marinig na sabihing matigas ang ulo niya kahit noong bata pa siya. When she made up her mind, nobody could change it. Lalo na't alam niyang tama siya. Please consider it, Abigail. Malumanay na pakiusap ng Tita Berna. Bahagya siyang lumambot. She was very kind to her, treating her like her own daughter. Lalo na't nasa ibang bansa ang nag-iisang anak nitong si Grisha. I can't promise anything, tita. Subalit, nanatili pa rin mabigat ang loob niya. Hindi niya alam kung sino ang sisisihin sa gulong yun. Kung ang uncle at auntie niya ba o ang lolo niya. Sa huli, isa lang ang nabuntunan niya ng sisi. Si Kevin Rosales. Nakaupo sa isa sa mga bench sa malawak na hardin ng mansyon ng gobernador, si Abigail, habang tahimik na pinakikinggan ang classical music na tumutugtog mula sa loob ng mansyon. That was what she wanted, solitude with a glass of chilled wine. Wala siyang pakialam kung sino-sinong matataas at kilalang taong kasama sa party. Ayaw niyang sumama doon kung hindi siya pinilit ng kababatang si Daniel. But he was too tied up with the conversation with Mindoro City Council. Ito ang vice mayor ng lungsod. Isa itong konsehal bago pumanaw ang papa niya. But she hated political parties. Kaysa magayang umuwi at magpaka-killjoy, pinili na lang niyang tumalilis at mapag-isa sa hardin. Mas tahimik doon at mas malamig ang hangin. Di tulad sa loob ng mansyon, kung saan napupuno na ng usok ng tabako ang baga niya. May I join you? Napapitlag siya nang may biglang magsalita sa likuran niya. Mr. Rosales, what are you doing here? He was holding a glass of wine. He was wearing evening clothes, like the other men present, but he had elegance in him that made him stand apart. Iniwas niya ang mata niya sa maganda nitong mata. They were deep set in the dark, handsome face with straight nose and a sexy mouth. She must agree with other women's opinion that he was gorgeous. Pero hanggang doon na lang yun. Kevin Rosales was very confident and acted like he was better than other people most of the time. She hated people who were intimidating like him. Napansin ko na nagpunta ka dito sa hardin ng mag-isa. Hindi ka dapat hinahayaan ng kadate mo ng mag-isa. I want to be alone, thank you. But it is dangerous. Mas mabuti nang may kasama ka. I felt so much safer if I am alone, Mr. Rosales. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Tiningala niya ito. Pakiramdam ko nga, mas may masamang mangyayari sa akin kapag nasa paligid ka. So, if you don't mind, leave me alone. I'm just protecting my future wife. Tumawa siya nang nakakainsulto. Sorry, pero mukhang mali ka ng pinoprotektahan. We don't have a future together. I suppose, nasabi na sa'yo ang tungkol sa... Oh yes, about the loveless,
politically inclined marriage business proposal you offered. I am not interested. Wala akong plano na maging pambayad utang sa isang ambisyosong political aspirant na tulad mo. She said sweetly and smiled. Subalit kabaliktaran ang nararamdaman niya. Gusto niyang pagkakalmutin ang gwapong mukha nito. Humalukip-kip ito, subalit wala siyang mabakas na anuman mula sa mukha nito. That was very Kevin Rosales. Mas madalas itong hindi magpakita ng emosyon, kaya hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. I thought my proposal was so noble, pero ayaw mo pa rin? He said in a flat tone. Ano ang gusto mong idagdag sa kasunduan? We can have a compromise. Dagdag niya. Tinaasan niya ito ng kilay. I am not in the position to give terms because I am not going to sell myself. I won't marry you no matter how noble your proposal is. I still think that it's garbage. Mariin niyang sabi. Got it? He stared at her with those cold black eyes. She suddenly held her breath. She flushed hot all over, then shivered with cold at the same time. Yun ang epekto ng mga titig nito sa kanya na hindi nagagawa ng iba. Still living in a fairy tale world, huh? Yes, I am in the world where big bad wolves like you are not allowed. Nakataas ang kilay niyang sabi habang pinagtatakpan ang kakaibang reaksyon niya dito. She must admit that she found him physically desirable. It must be a natural physical reaction to someone who was physically gorgeous like him. Pero hanggang doon na lang yun. She hated him. Natigilan siya nang umupo ito sa tabi niya at bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. Back to the world of reality, princess. How will you pay your family's debts? Parang kakawala ang puso sa loob ng dibdib ni Abigail. Hindi dahil sa tanong ni Kevin, kundi dahil sa sobrang lapit ng katawan nito sa kanya. Habang pinipilit niyang i-shutdown ang primitibong bahagi ng utak na may kinalaman sa atraksyon niya dito, saka siya lalong naging physically aware dito. Nanunuyo ang lalamunan niya at hindi siya makahinga. Sa sobrang kaba, ay parang wala sa sariling tinalunto ng daliri niya ang neckline ng evening gown niya at binasa ang labi. I could think of another way to settle our debt. She answered in half-whisper. Sa halip na maging matapang ang boses niya, ay lalo yung humina. Parang isang mahina at desperadang babae tuloy ang dating niya. Umangat ang gilid ng labi nito. Bad. That meant something bad. Thanks for the offer, but I can get that for free. What? Tanong niya at bahagyang natulala. I mean, there are more willing and able bodies, he said flatly as he looked at her body without a hint of interest. You can serve better as my wife, Miss Gomez. Wala akong planong tumanggap ng iba pang paraan ng pagbabayad sa mga pagkakautang ninyo sa akin. She fumed when everything dawned to her. Akala niya ay gusto niyang ibigay ang katawan dito bilang pambayad sa utang. Hindi niya napigilan ang palad niya at sinampal ito. You bastard! Hinaplos nito ang nasaktang palad, subalit hindi nag-iba ang mga mata nito. They remained cold when he looked at her. You deserve it. Akala mo ba natatakot akong mapunta sa kalsada? Mas gusto ko pang mamalimos kaysa magpakasal sa'yo. Nanggagalaitin niyang sabi at tinalikuran ito. And I am not offering my body. Hinding-hindi sa'yo. Dagdag pa niya. I still intend to collect, Miss Gomez. Don't worry. Hindi ko idadagdag sa sisingilin ko ang pananampal mo sa akin, he said in a chilling voice. Mas lalo niyang binilisan ang lakad. She wanted to get away from him. You'll pay for this. Mahina ngunit mariin niyang usal. Nobody treated her that way, and he had no rights. Wala pang gumawa ng ganun sa kanya. She was a respected woman. Wala pa siyang ginawa para maging masamang babae ang tingin nito sa kanya.
Habol hininga siyang nakabalik sa loob ng mansyon. Magre-retouch na sana siya sa powder room nang mamataan niya ang kadit na si Daniel. Abigail, where have you been? Tanong nito at hinila siya pabalik sa table nila. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko iniwan mo na ako. No, nasa hardin lang ako. I find it hard to breathe in here. Kumunot ang noo nito. Doon din nagpunta si Rosales. Yeah, I saw him. Kaswal niyang sabi at inirefill ang hawak na wine glass. Anong sabi niya sa'yo? Natigil siya sa pag-inom ng red wine at ngumiti. Ayaw niyang mapansin ito na may kakaiba sa kanila ni Kevin. I just said hello. Tinanguan niya lang ako. Yun lang? Naghihinalang tanong nito. Ano bang pag-uusapan namin? Wala akong alam sa business at wala akong interes sa politiko. Good. Beware of him. Anito at bahagyang binigyan ng matalim na tingin si Kevin na kakapasok pa lang. Sinalubong ito ng governor ng lalawigan at tinapik sa balikat. May usap-usapan na plano niyang magpakasal sa isang babae na nagmula sa angkan ng mga politiko. Pino Rosales, he will do everything to get the congressional slot this coming elections. And he might set his eyes on you. Saad ni Daniel. Oh, really? Pusal niya at pailalim na tinignan si Kevin mula sa glass wine habang umiinom mula doon. Then her lips thinned in contempt. Alam na niya ang plano ni Kevin mula sa simula, but it still annoyed the hell out of her when she heard people talk. Pagtatawanan lang siya ng marami, oras na malaman ng mga ito na siya ang pinili ni Kevin. And the girls around here are so excited. Daniel expressed with too much scorn in his voice. May pahid ng iritasyon sa mga mata nito nang igala ang tingin sa mga babaeng nagpupukol nang humahangang tingin kay Kevin. Gusto nilang malaman kung sino sa kanila ang pipili ni Rosales. They didn't mind if the man would only use their family's political background. Mga wala talaga silang isip. Saad ni Daniel. You can't blame them. Kevin is a nice catch. He is gorgeous, rich, and virile. Matagal nang maraming babae ang may gusto sa kanya. Parang wala siya sa sarili habang sinasabi yun. She was echoing her Tita Berna's words. Lumalabas tuloy na kahit siya ay ganun din ang opinion kay Kevin. He scowled. Don't tell me you also like him. Natauhan siya ng mahimigat ang galit sa boses ni Daniel. Tumawa siya ng nanunuya. I am not like them, Daniel. Kung alam lang nito, siya ang sawimpalad na babae na napili ni Kevin Rosales na magpakasal dito. Napakamalas talaga niya kung pwede lang na makipagpalit siya ng kapalaran sa isa sa mga babae naghahabol kay Kevin. Ginagap ni Daniel ang kamay niya. I know. I like you because you are different from them. Kailan mo ko sasagutin, Abigail? Natigilan siya. Kababata niya si Daniel. Teenager pa lang sila ay nililigawan na siya nito. Ilang beses na niyang sinabi dito na kaibigan lang ang tingin nito sa kanya, subalit hindi pa rin ito tumigil sa panunuyo. Hindi naman niya ito maitaboy. Bukod sa kaibigan ito ng pamilya, ito rin ang kasama ng daddy niya nang mapatay ito. Nagtamo ng bala si Daniel sa balikat kaya may simpatya siya rito. Mas maswerte lang ito sa daddy niya dahil nabuhay pa ito. Do you want more brandy? Alok niya at tinignan ang baso nito mula ng laman. Lumukot ang mukha nito. Kahit kailan, hindi mo ko sineryoso. Ano ba ang ayaw mo sa akin, Abigail? I love you and I will do everything for you. Ngumiti siya upang i-console ito. There is nothing wrong with you. Wala lang sa isip ko ang mga bagay na yan ngayon. And besides, Daniel was also a politician. Wala itong pinagkaiba kay Kevin Rosales na mataas din ang ambisyon. Ang kaibahan lang, alam niyang matagal na siyang gusto ni Daniel. Mas kilala niya ito. Pero, pwede naman akong dumalaw sa inyo, di ba?
Oo naman, lagi ka namang welcome sa bahay namin. After all, you are my friend. Nakangiti niyang sabi para hindi bumigat ang loob nito. Kailan kaya magbabago ang pagtingin mo sa akin? Nagkibit-balikat lang siya at uminom ng champagne dahil hindi niya alam kung masasagot niya ang tanong nito. Marami pa siyang problema at ang pinakauna niyang dapat resolbahin ay si Kevin. How could she get rid of him? I swear, sa akin siya nakatingin. Sabi ni Jolina, isa sa mga nag-volunteer na sumali sa livelihood project na pinasimula ng grupo nila Abigail. Nasa hardin siya sa hacienda nila kung saan nakaset na ganapin ang meeting. Ang mga miyembro ay pawang anak ng mga maiimpluwensya sa mundo ng politika at negosyo sa Mindoro. Kasali pa rin siya doon dahil sila ng mama niya ang bumuo ng grupo. Ipinagpapatuloy lang niya ang nasimulan nito. No, sa akin! Kontra naman ni Soledad, isa ring volunteer at anak ng sikat na businessman sa Mindoro. Dahil akong kausap niya, why would he waste time looking at you? Ako na nga ang nasa harap niya. Dati mong kausap niya at hindi ikaw. Kontra naman ni Jolina. Basta ako, isinayaw niya. Nang iinggit namang sabi ni Wilma. So, no argument about it. Ako ang gusto niya. Isinayaw ka lang niya dahil ipinagduduldulan ka ng mama mo. Kantyo naman ni Soledad dito. Umirap si Wilma. Whatever you say, he likes me. Kinalabit siya nito. Abigail, hindi ba akong gusto niya? Sino? Tanong niya habang binabasa ang agenda ng meeting nila para sa araw na yon. Hindi pa sila makapagsimula dahil hindi pa dumadating ang head ng grupo nila, ang anak ng governor na si Rachel. Si Kevin, ako ang gusto niya, diba? Automatic ho nagsalubong ang gilay niya. I don't know, hindi ko naman siya tinignan noong party. Sagot ni Abigail sa tanong ni Wilma. Talagang iniiwasan niyang tingnan si Kevin. Kapag nakikita kasi niya ito, ay kumukulo lang ang dugo niya. Tagas ang planeta ka ba, Abigail? Ikaw lang yatang immune sa charms niya. Nakatirik ang mata na sabi ni Wilma. Ngiti lang ang isinagot niya kahit nagingit-ngit na siya. Charm? Kailan pa naging charming ang kumag na yun? Nang magsabog yata ng charm sa mundo, naghihilik pa siya. I'm sure it was not a charm. It was something else. But I didn't know what it was. Baka naman gayuma or may pagka-sorcery siya. Saad ni Abigail sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy ulit ng tatlo ang pagpapatalmugan kung sino ang gusto ni Kevin habang nagre-retouch ng kanilang make-up. Siniko ni Abigail si Merlin, ang treasurer ng grupo. Ano bang ipinunta ng mga yan dito? Mariin niyang bulong. Para pag-usapan si Kevin Rosales. Nalukot ang mukha niya. Hindi tayo Kevin Rosales Fans Club. Alam ba nila na livelihood program ang topic natin at hindi ang lalaking yon? Nagtataka siya kung bakit kasama ang tatlo. Malayo kasi sa bokabularyo ng mga ito ang tumulong sa ibang tao. Sa palagay nga niya ay lalagnatin ang mga ito kapag dumikit sa mga mahihirap. Pabayaan mo na. Magdodonate ng malaking halaga ang mga magulang nila. Aside from that, I doubt it kung may iba pa silang pakinabang sa atin. She stated cynically. Excuse me po, Senyorita Abigail, may nagpadala po ng bulaklak sa inyo. Anang katulong at inabot sa kanya ang isang buki ng stargazer. Salamat po. Excited niyang kinuha ang bulaklak. Puro roses ang tatanggap niya dati. Ngayon lang may nagpadala ng paborito niyang bulaklak. Kanino nang galing? Tanong ni Merlin. Pati iba ay nakiusyoso. Walang card? Nanghihinayang na sabi ni Soledad. Baka naman isa sa mga namit mo sa parties? Baka isang DOM kaya nagpapa-mysterious effect pa. Huwag naman sana DOM, kontra ni Merlin. Kailan kaya akong patadalahan niyo ni Kevin?
Nangangarap na sabi ni Wilma. In your dreams, dahil ako ang madadalhan niya. Ngiting-ngiting sabi ni Julina. Hanggang ilusyon lang kayo. Tumayo si Abigail sa kinauupuan bitbit ang bulaklak. Ipapasok ko muna to sa loob. Aniya. Nagpapanting ang tenga niya kapag pinag-uusapan si Kevin. Nakakasira ng araw. Hurry up! Rachel is here! Sabi ni Merlin nang pumasok sa gate ang itim na Ford Expedition. May kasunod pa yung ibang sasakyan kung saan nulan ang bodyguard ni Rachel. Subalit ang ipinagtataka niya, walang sasakyang Ford Expedition ang pamilya ni Rachel. BMW ang madalas nitong gamit. He's here! Tili ng tatlong babae habang nakatingin sa sasakyan. He? Nagtatakang usal ni Abigail. Nasagot ang tanong niya nang bumaba ng sasakyan si Kevin at inalalayan pababa si Rachel. Nang aakusa niyang tinignan si Merlin. What the hell is he doing here? Kinausap siya ni Rachel noong party. Kagat na labing sagot ni Melissa. Inimbitahan siya na maging consultant natin sa project. After all, kasama siya sa major sponsor natin. Baka daw may ideya siya para mapaganda ang project natin. Oh hell! Galit niyang bulalas. Bakit hinayaan ninyong magmagaling yan? I bet, kaya kasama ang mga babaeng ito dahil sa kanya. Huwag ka nang magalit, Abigail. Pakiusap nito. Papasok muna ako. Start the meeting without me. Ihahanda ko ang merienda. Sabi niya at nagmamadaling pumasok ng bahay nang makitang papalapit si Kevin. Binigyan niya ito ng matalim na tingin bago pumasok. Hinahamon siya nito. Pwes, hindi siya magpapatalo. Please like, subscribe, notify,